Automatic deport pag nawala ang sponsor mo. Hindi. Alamin ang totoo sa ilalim ng UK immigration rules. Kababayan, isa sa mga pinaka-common na tanong na dumadating sa amin bilang solicitors ay ito, Attorney, pag na-revoke ang sponsor license ng employer ko, automatic bang deport ako? Ang sagot, sa ilalim ng current UK immigration rules as of April 2026, hindi. Pero kailangan mong kumilos agad dahil may limited time ka lang para mag-ayos. Sa artikulo na ito, ipapaliwanag ko sa simpleng Taglish kung ano talaga ang mangyayari, ano ang mga options mo, at ano ang mga mistakes na dapat mong iwasan. Ano ang nangyayari pag na-revoke ang sponsor license? Pag nawalan ng sponsor license ang employer mo dahil sa home office compliance issues, fraud investigation, o hindi nila na-meet ang sponsor duties, hindi ibig sabihin na tapos na rin ang visa mo sa susunod na araw. Ang home office ay magbibigay sa iyo ng 60-day curtailment period. Ito ay official na window kung saan may legal stay ka pa rin sa UK, pero may deadline ka na mag-ayos ng next steps mo. Dapat tandaan, kung mas maikli na ang natitira sa visa mo kaysa sa 60 days, yung visa expiry date mo ang masusunod, hindi yung 60-day rule. 3 legal options mo sa loob ng 60 days sa loob ng curtailment period. Kadalasan may 3 legal routes ka. Option 1, maghanap ng bagong licensed sponsor. Kung may bagong employer na willing mag-sponsor sa'yo, kailangan nilang mag-issue ng bagong certificate of sponsorship at kailangan mong mag-apply ng bagong skilled worker visa bago mag-expire ang 60 days. Tandaan, under the 2026 rules, ang minimum salary threshold is now £41,700 at kailangan B2 level English since 8 January 2026. Option 2, mag-switch sa ibang visa route. Pwede kang mag-switch sa ibang immigration route kung qualified ka. Halimbawa, spouse partner visa kung may British o settled partner ka o global talent visa kung meron kang qualifications. Kailangan mo pa ring isubmit ang application bago mag-expire ang curtailment period. Option 3, umalis ng UK. Kung wala kang ibang options, kailangan mong umalis bago mag-expire ang 60 days para hindi matag as overstayer na magiging problema sa future UK visa applications mo. Ang pinakamalaking mistake na ginagawa ng maraming kababayan? Naghihintay sila ng sulat galing sa home office bago kumilos. Huwag! Yung 60 days clock ay nagsisimula sa araw na na-revoke ang sponsor license, hindi sa araw na natanggap mo ang letter. Kadalasan, ang letter ay dumadating 1 to 2 weeks later. Ibig sabihin, nawawalan ka ng mahalagang oras. Ang tamang response, the moment you hear rumors na may compliance issue ang employer mo, home office visit, audit, suspension, immediately consult a qualified solicitor at simulan na ang contingency plan mo. Para sa mga health and care workers, additional context. Kung ikaw ay health and care worker visa holder, may extra layer ng protection at complexity. Sarado na ang route sa mga bagong overseas applicants since 22 of July 2025. Pero kung nasa UK ka na bago magsara, protected ka under transitional rules hanggang 22 July 2028. Wilkin Chapman Rollins Plus 1. Sa loob ng transition period, pwede ka pa mag-extend, mag-switch employer, o mag-apply for ILR. Basta compliant sa rules. Pag nawala ang sponsor mo, ang 60 days curtailment ay applicable pa rin. Pero kailangan mas maingat ka dahil limited na ang available care sector sponsors. Ano ang dapat mong gawin ngayon? Action checklist. Kung kasalukuyan kang nag-aalala tungkol sa sponsor mo, eto ang practical steps. Una, check ang sponsor license status ng employer mo sa UK Government Register. Pangalawa, isave ang lahat ng payslips, contract, at OS documents mo ngayon pa lang. Pangatlo, i-update ang CV mo at simulan ang quiet job search sa ibang licensed sponsors. 4. I-verify na B2 level ang English certificate mo since the 8th of January 2026. 5. Book a consultation with a qualified solicitor para ma-assess ang specific situation mo. Warning! Huwag magtiwala sa immigration consultants na hindi regulated sa Filipino-UK community. Maraming kumakalat na immigration advisors o visa agents na hindi qualified at hindi regulated. Mag-ingat! Ang mga qualified na makakatulong sa immigration cases ay SRA-regulated solicitors, tulad ko, IAA-regulated advisors, o barristers,
Kung may nag-promise sa'yo ng guaranteed visa approval, red flag yan. Bawal yan sa UK law. Ang Home Office ay active na nag-i-investigate ng bogus advisors at ang fine ay up to £15,000 sa mga nagbibigay ng misleading immigration advice sa social media. Conclusion, kababayan, ang pagkawala ng sponsor license ay stressful, pero hindi ito katapusan ng UK dream mo. Ang susi ay mabilis na aksyon at tamang legal advice. Sa loob ng 60 days, maraming pwedeng mangyari. Basta alam mo ang rights mo at may tamang kausap ka. Kung kasalukuyan kang nasa ganitong sitwasyon o nag-aalala para sa employer mo, huwag mong hintayin na masyadong late na. Book a consultation para ma-assess natin ang specific case mo at maplano ang next steps bago pa mag-tick ang 60 days clock.